Bago natin simulan ang chapter na ito, nais ko munang humingi ng paumanhin sa lahat. Simula sa susunod na next week, lilipat na po tayo sa bago nating channel. Sa mga solid subscriber natin dito, pwede na po kayo mag-subscribe sa Bentot Manuel Recap at Boss Den Recap. Noon po natin ipagpapatuloy ang mga recap natin simula next week o susunod pang week. Ihahanda lang po natin ang channel para kahit papaano ay makahabol na monetize agad yun. Nasa comment section ang link. Maraming salamat. Ipinakilala ng bida ang kanyang sarili bilang ang maalamat na sealer. Naghiyawan sa labis na katuwaan ang buong grupo ng mga mag-aaral, ngunit nanatili namang tulala si Chu Qingli sa matinding gulat. Nang mapansing namumutla ang kanyang mukha, tinanong siya ni Lu Xing kung maayos lang ba ang kanyang pakiramdam, subalit hindi na makapagsalita ang dalaga sa labis na pagkabigla. Sa takot na makaharap ang kanyang dating kasintahan, mahina siyang nagsinungaling na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga. Gayunpaman, pinilit siya ni Lu Xing na manatili at sinabing isang malaking pagkakamali ang mamis ang talumpati ng maalamat na sealer. Nagbabala rin ito na huwag pabayaan ang pagsasanay at nag-alalang baka napuwersa ng dalaga ang kanyang sarili. Nag-alok pa ito na dadalhin siya sa unahan upang makaharap ng personal ang sealer. Samantala, tuluyang nalunod sa pagkalugmok si Chu Qingli. Hindi niya lubos maisip kung paano ang kanyang walang kwentang dating kasintahan ay ang maalamat na sealer pala na nakarating sa mythical Rising Sun Realm. Sa itaas ng entablado, nagbahagi ang bida ng isang nakakaantig na talumpati. Binanggit niya na bagamat pangarap ng bawat bagong cultivator ang maging isang walang katulad na bayani, ilan lamang ang tunay na nakakarating sa antas na iyon. Makatotohanan niya silang binalaan na bago makamit ang kaluwalhatian ay malamang na makikita muna nilang mamatay ang kanilang mga kaibigan. Dahil dito, itinanong niya kung sulit pa rin ba ang pagsasanay kahit na hindi nila marating ang pinakatuktok. Bagamat mahalaga ang talento, ipinahayag ng bida na ang hindi kailanman pagsuko ang tunay na mahalaga. Tumanim ng malalim ang kanyang mga salita sa nagulat na si Chu Qingli. Sa wakas ay tinanggap na niya ang mapait na katotohanan na ang inaakala niyang walang kwentang dating kasintahan ay isang maalamat na pambansang bayani at ang nakakatakot na pinuno ng trono ng Diyos ng Yang. Matapos ang talumpati, masayang pinuri ng punong guro ng unibersidad ang sealer at tinawag itong tagapagligtas ng Universidad ng Qingcheng at isang tunay na pambansang bayani. Muling naghiyawan ang mga tao habang pinag-uusapan ang kanyang mga kahangahangang nagawa. Binanggit nila kung paano niya siniselyuhan ang mga dambuhalang banta para iligtas ang milyon-milyong tao at kung paano niya mag-isang dinurog ang mga dayuhang pagsakop. Napagtanto ni Chu Qingli na nagsimula ang maalamat na pag-angat ng bida isang buwan lamang matapos silang maghiwalay. Labis siyang nanghinayang nang mapagtanto kung gaano kaganda sa ba ang kanyang buhay kung hindi niya ito hiniwalayan at iniwan. Habang sinusubukan siyang kamustahin ni Lu Xing, sinabihan sila ng naiinis na grupo na huwag hamarang sa panunood. Pagkatapos nito, tuluyang nawalan ng lakas si Chu Qingli at bumagsak sa damuhan. Sa labis na pag-aalala, nagpasya si Lu Xing na laktawan ang natitirang bahagi ng kaganapan at buhatin siya ng diretso sa silid medikal. Subalit mahinang nakiusap si Chu Qingli na maghintay muna dahil kailangan pa nilang tapusin ang panunood sa sealer. Nang makita ang kanyang desperadong kilos, nagtawanan lamang ang mga mag-aaral sa paligid at inakalang isa lamang siyang nahuhumaling na tagahanga ng sikat na bayani. Habang nahihirapang manatiling gising, naitanong ni Chu Qingli sa sarili kung nagpadala ba ng alon ng enerhiya ang kanyang biglaang pagpapanik, at umaasang napansin siya ng bida sa gitna ng karamihan. Bigla namang ibinaling ng bida ang kanyang paningin diretso sa dako ng mga manunood. Nang maramdamang nakatutok ang mga mata nito sa kanyang pwesto, lumundag ang puso ng dalaga. Masaya niyang kinumbinsi ang sarili na sa wakas ay nakatingin na sa kanya ang kanyang dating kasintahan. Subalit nagkamali siya. Biglang tumalon ang bida mula sa entablado at mabilis na tumakbo palayo habang sumisigaw ang mga tao na nasira ang selyo sa palaruan. Habang nagkakagulo ang campus, nagbulungan ang mga mag-aaral na ilang araw nang hindi matatag ang selyo, at ito ang tunay na dahilan kung bakit minadali ng sealer ang kanyang pagbisita. Iminungkahi ni Lu Xing na tignan nila ang emergency kahit na nag-aalala pa rin siya sa pagkahimatay ni Chu Qingli kanina. Nagpumilit naman ang dalaga na kailangan niyang makita ang tunay na lakas ng sealer gamit ang sarili niyang mga mata.
Samantala, pinahihirapan ang kanyang isip ng malaking pagkakamali na nagawa niya nang pakawalan ito. Pinag-uusapan naman ng mga mag-aaral na dumating ang Sailor ng mas maaga ng isang araw dahil marahil may kakaibang espiritual na enerhiya itong naramdaman sa unibersidad. Biglang sumalanta ang takot sa campus ng isang dambuhala at nagbagong anyong halimaw ng apoy ang marahas na Samire sa selyo at nilamon ng buhay ang isang malakas na kapitan. Habang nakalutang sa itaas ng umuungal na apoy, naalala ng bida ang paggawa ng selyo na ito kasama si Opisyal Jiroyan noong una niyang mapag-aralan ang Skyfire. Inilagay niya ang halos lahat ng kapangyarihan ng apoy na iyon sa kanyang espada upang palakasin ang pinsala nito, at ang natitirang enerhiya lamang ang nagselyo sa ilalim ng palaruan ng paaralan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pagkabuhay ng espiritual na enerhiya sa mundo ay magiging dahilan upang maghalo ang mga apoy na iyon sa kanyang enerhiya ng yang. Nagbago ito tungo sa isang napakadelikadong bagong elemento. Inamin ng bida na minaliit niya ang laki ng paglago nito, at napagtanto kung bakit walang laban ang isang karaniwang kapitan dito. Ang matinding init at presyon mula sa nagbagong selyo ay nagsimulang makabulag sa mga mag-aaral sa malapit, na naging dahilan upang magdugo ang kanilang mga mata at mapilitang tumakbo palayo sa matinding sakit. Agad namang sumigaw ang mga nakatatandang gwardya para lumikas ang lahat. Nagbabala sila sa mga nagsisimula pa lamang na ang purong enerhiya ng yang ay nakakalason para sa mga hindi sanay na katawan. Higit sa 1/3 ng mga mag-aaral ang napilitang mabilis na lumikas, at ang mga tunay na may talento na lamang ang natira na nahihirapang harapin ang mabigat na presyon. Habang nakakapit kay Lu Xing, napagtanto ni Chu Qingli na ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang dahil sa matinding gulat. Ang matinding enerhiya ng yang ay nakaapekto sa kanya kahit mula sa malayo. Sa wakas ay naunawaan niya na dahil siya ang unang bumigay dahil lamang sa mga naramdamang pag-alon ng enerhiya, siya na nga ang pinakamahina sa mga cultivator sa loob ng campus. Eksakto namang sumigaw si Lu Xing upang tingnan niya ang nangyayari, at itinuro na ang bida ay sumusugod ng diretso sa nagngangalit na karagatan ng apoy. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong paaralan ng ang nag-uungal na mga nakakatakot na dragon na apoy ay marahas na sumugod sa bida mula sa lahat ng direksyon. Ngumiti lamang siya at casual na itinuring ang nakakatakot na halimaw bilang isang matandang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita. Pinagalitan niya ang nilalang dahil sa pagkain nito ng tao, bago sumugod ng harapan at nagpakawala ng isang dambuhalang haligi ng enerhiya ng araw na bumuwal sa kalangitan. Ang matinding shockwave at nakatutunaw na init ay nag-iwan sa mga manunood na naghahabol ng hininga, habang lubos na natatakot sa napakalakas na kapangyarihan ng bida. Habang gumagawa naman ng pananggalang si Lu Xing para protektahan sila, napagtanto ni Chu Qingli na ito ang kaparehong maalamat na figure na nakikita niya sa mga sikat na video sa internet, na hindi niya kailanman nalaman na ang kanyang dating kasintahan pala. Binanggit ang kanyang sariling hindi pulidong gawa noong nakaraan, idinikit ng bida ang kanyang kamay. Walang kahirap-hirap niyang pinaliliit ang dambuhalang bagyo ng apoy, habang nangangakong ipakikita sa halimaw ang tunay na karunungan sa elemento ng yang. Agad na naramdaman ng kanyang sistema ang matinding enerhiya kaya gumana ang pinakamataas na lakas nito sa pagpoproseso upang lumikha ng isang bagong-bagong teknik sa pagsasanay sa mismong sandaling iyon. Isang haligi ng apoy ng araw ang pumailan lang sa langit habang ang enerhiya ay ganap na naproseso at nahigop sa loob ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang segundo, ibinalita sa kanya ng sistema na naging matagumpay ang buong proseso, at ang magulong halimaw ay ganap nang nakakulong sa ilalim ng mga paa ng bida. Nagawa niyang makuha ang isang napakalakas na bagong kakayahan na kung tawagin ay tatak ng batas ng Diyos ng Yang, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang sapalarang-harangan ang isa sa mga kakayahan ng kanyang kalaban sa loob ng mahabang 30 minuto. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.